Kaya nakakabit ito dito at sa tingin ko pwede ko itong ikabit dito. Paano ba to? Ano ba to? Ano ba yan? Nalamangan ako ng computer na kotse. Umaandar na agad. Sayang, mali ang pagbili ko ng 10 taong gulang na Tesla Model S. Dati itong $130,000 nabili ko lang ng $8,000 at $500 murang Tesla 10 taon na, unang araw pa lang. Iniwan ako nitong nakatigil at mukhang na-brick na. Gusto ko sanang mahalin ang mga electric sasakyan pero ilang beses na akong nabigo. At sa video natin ngayon, hindi ko lang sasabihin sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ayokong sabihin ito pero kailangan. Walang saysay ang mga electric na sasakyan. Ang isang 10 taong gulang na computer, isang 10 taong gulang na iPhone ay lipas na ngayon. Ano ang dahilan para isipin ng kahit sino na ang isang 10 taong gulang na computer na kotse ay magiging iba? Nakakainis talaga ito. Na-stuck ako sa gasolinahan gamit ng electric kotse. Ironic kasi 1 milya pa ang charging station. Kahit may 100% pa akong battery, ayaw pa rin gumalaw ng kotse. Ang tanga talaga ng kotse na to. Diretso na ako. Flying Wheels ang pangalan ko. Gusto ko sanang sanportahan ng agenda ng EV. Pero palagi akong nabibigo. Tara, simulan na. Welcome sa Flying Wheels. Ako si Flying Wheels at bumibili ako ng mga kalokohang bagay para subukan para matuto kayo sa mga karanasan ko. Nasa loob ako ngayon ng isang 2015 Tesla Model S P90D. Halos 700 horsepower ang kotse na ito. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng $130,000, 10 taon nang nakalipas at may tinakbo lang nga 78,000 milya noon. Ang kotse na ito ay $130,000 noon. Ngayon, pakiramdam ko wala na itong halaga. Maaaring nasayang ko ang $8,000 at $500 sa isang walang kwentang computer na kotse. Habang naglalakad ako sa dealer auction, nakita ko itong maganda kotse. Ang leather ay sobrang lambot at sarap hawakan. May ludicrous mode at all-wheel drive. Sobrang talino raw nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Itinaas ko ang kamay ko sa $8,000 at $500 at nanalo ako. 2 oras ko lang itong minahal tapos ngayon gumagawa na ako ng video habang na-stuck sa parking lot. Ipapaliwanag ko muna kung ano ang kotse na ito at bakit sinasabing astig bago ko idetalye ang nangyayari. Ang P90D na may ludicrous mode ay isang all-wheel drive na electric sedan na may 70 kilowatt na baterya. Kaya nitong mag 0 to 60 sa loob ng 3.1 segundo, mas mabilis yon ng 0.2 segundo kumpara sa all-wheel drive E-Ray convertible Corvette ko. Ang lupit nun. Top speed nito ay 155 mph at kayang tumakbo ng 250 hanggang 300 milya sa isang charge. Nung bago pa ito, hindi pagkalipas ng 10 taon. At mayroon itong 700 at 62 horsepower na peak performance sa isang all-wheel drive na kotse. Ang lupit nun. Ang MSRP ng all-wheel drive P85D ay $130,000 10 taon nang nakalipas. Fast forward ngayon, halos wala ng silbi dahil kung kailangan kong palitan ang baterya ng kotse na ito, mas mahal pa ito kaysa sa halaga ng kotse. Ang pinag-uusapan natin ay pagpapalit ng baterya na aabot ng 10 hanggang $20,000. Totoo ang pagkasira ng baterya sa dekuryenteng sasakyan. Tulad ng lithium-ion baterya ng cellphone, nababawasan ang bisa nito habang madalas gamitin. Ganon din ang baterya ng dekuryenteng sasakyan. Pagkalipas ng 10 taon, hindi na nito kayang umabot ng 300 milya, baka 200 at 52 o 150 na lang. Para sa $500 at $4 at 11 na sentimo kada galon ng gasolina, tatanggapin ko ang panganib ng dekuryenteng sasakyan na ginagawa ko ngayon. Ngunit mali, hindi nito naabot ang 33 milya. Dapat isa ito sa mga ganung sasakyan. 1 oras na ang nakalipas, nandito ang Tesla ko. Pinuno ng anak ko ang gulong, tinapalan namin ng butas, inayos niya ang ilaw at nilinis namin ito. 1 oras pagkatapos noon. Pagkalipas na 1 oras, hindi na gumagana ang Tesla ko at naiipit ako dito. May 100% na natitirang range pero hindi na umaandar at sinasabi ng system na bawasan ang power ng electrical system. Hindi ma-start ang sasakyan, kailangan ng serbisyo. Halos hindi mo na maabot ang kilalang charging station. Kaya hindi talaga ako pinapayagan magmaneho. Kahit na may 100% pa akong natitira para makapunta sa charging station. Naipit ako ngayon sa isang gasolinahan. Gaano ka-ironic yon? Naipit ako sa isang gasolinahan. Hindi ako pinapayagang mag-reverse o mag-drive. Kaya nag-hard restart ako at hinahayaan ko itong mag-boot ulit para makita kung magre-reset ito. Sa tingin ko, ang nabasa ko ay baka kailangan lang i-recalibrate ang baterya. At alam ko rin na kailangan nito ng software update. Plano ko sanang i-charge muna bago gawin ang software update. Kaya ngayon, bumabalik na ulit ang lahat ng power.
Hindi pa rin mag-start ang sasakyan, kaya hindi nakatulong yon. Hindi talaga nakatulong, kaya siguro kailangan talagang i-recalibrate ang baterya. Kailangan ko muna itong i-charge at pagkatapos ay gawin ang software update sa bahay namin. Kaya parang typical na Florida man, naglalakad ako nakapapauwi. Kailangan ko lang sanang tumakbo saglit sa gasolinahan, yun lang. At heto ako ngayon, naglalakad pa uwi dahil iniwan ako ng Tesla ko sa ere. Kung matagal ka nang nanonood ng channel ko, alam mong may mga investment property ako sa New Hampshire at ari-arian dito sa baba. May ilang negosyo rin ako. Si Monarch, ang sponsor nating ngayon, ang tumutulong para maging organisado ang lahat. Tinutulungan ako ng Monarch na pagsama-sama ang accounting at banking ko sa isang lugar. Kaya madali ko itong masubaybayan. Pwede naming pagsamahin ng asawa ko ang aming mga account para mas madali ang pagbabudget at pagsubaybay ng gastos. Madali din itong iset up. Ang Monarch ay isang pribadong personal finance platform na walang ads na naglaladay ng lahat ng account mo sa iisang dashboard. Automatikong tinutuntun nito ang gastos, credit score at net worth mo. Tinutulungan akong maging organisado nang hindi na kailangang gumamit ng spreadsheet o mag-login sa iba't ibang online bank account. Pareho kaming may trabaho ng asawa ko at kanya-kanyang gastusin. Kaya malaking tulong ang shared view para hindi ganong maging tensyonado at manatiling transparent ang mga gawin namin sa paggastos. Ang Monarch ay nagsisync sa mahigit sa 13,000 institusyon. Kung gusto mong makita lahat sa isang lugar, subukan ang Monarch. Magsimula ng free trial at makakuha ng 50% diskwento sa unang taon sa pag-scan ng QR code o pag-click sa link sa description gamit ang code na WHEELS50. Isang oras na ang nakalipas. Isang oras na ang lumipas. Dapat kasama ko ang tropa ko sa guys night para sa birthday ng kaibigan namin sa downtown. Pero di ako nakapunta dahil sa Tesla. Kaya umuwi ako, naligo, at ngayon may naisip akong idea na sobrang kalokohan. Pero mukhang ito na talaga ang gagawin ko at sa tingin ko gagana. Pero biglang umulan, kaya nakakainis talaga. Sige, pasok tayo ulit at tingnan kung ano mangyayari pag pumasok ako sa kotse. Wala talaga akong nakuha. Ay bumaba yung pedal, kaya parang brick na, na-stuck tayo. Saan charge to? Yan ba yung charger? Hindi, indicator lang yan. Alam ko na kung saan ito charge. Dito ba charge to? Parang sa may ilaw sa tingin ko. Oo, tama ako. Okay, hindi ma-start ang sasakyan. Pero ibababa ko lang ng konti ang bintana. Naiisip ko, dyan ang charger. Matagal na akong sinusuportahan ng mga ito, gaya ng Blue Eddy portable power pack ko. Kaya ito ang gamit ko. Sa tingin ko, kaya nitong i-charge ang baterya. Dapat 100% ito. Sige, buksan natin. 100%, 43%. Ano? Tara na pare, nakakabit ka naman ha. So nakakabit to dito. At sa tingin ko, pwede kong isaksak to dito. Paano ba to? Grabe. Ano? Ano yon? Nakakainis? Nakalak? Hindi ko alam ang gagawin ko. Pareho lang ito dito, di ba? Oh, yan. Yung mga yon, pareho lang yan. Parang yun ang naglalak dito. Pinipigilan may saksak dahil sa maliit na piraso. Pag pinush ko pababa, ano ba to? Hindi ko alam gagawin ko. Nababasa na ako sa labas, nakapambahay pa. Yung maliit na pin na yan ang pumipigil sa akin para makapag-charge. Paano ko ba mapapababa yon para ma-charge ko yung kotse ko? So kung isasara ko yung charge port at susubukan ulit, hindi pa rin siya bumibitaw. Puting ina. Kailangan ko mapababa yun. Bumaba ka. Ano ba yan? Sabi sa app ko. So, nakalink itong kotse sa Tesla app ko. Sabi dito, may unpaid balance na $1 at 28 sentimo para sa kotse na to. Kailangan ko munang bayaran ng utang ng dating may-ari bago i-release ang charging port siguro. Di ako sigurado, aalamin ko pa. Ililink ko ang credit card ko, babayaran ng balansa ng iba at titingnan kung pwede na akong mag-charge at magmaneho ng sarili kong kotse. Isipin mong hindi nabayaran ang gas bill at hindi magagamit ng bagong may-ari ang kotse hanggat hindi ito nababayaran ng dating may-ari. Kalokohan talaga ang mga computer na kotse. Nagbayad lang ako ng $20 at 28 sentimo na balansa ng iba, balik na naman sa umpisa. Ayaw pa rin mag-unlock ng maliit na tab, kaya buksan ko muna ang flashlight ko. May manual release sa loob ng trunk para sa tab na yon. Dapat kaya kong ibaba ito ng mano-mano, pero hindi ko pa alam paano. Kailangan ko pa matutunan. Sige, nauha ko na. Walang pulang maliit na tab, gaya ng sabi sa internet. May kulay abong maliit na tab doon. Itulak mo yan paabante at bababa ang charger lock. Ganito mo i-release ang charging lock. Ngayon, dapat nag-charge na tayo. Naka-on ito. Ilalagay ko ang kable sa loob at isasara ang pinto. Ayan na, dapat tingnan ko kung nag-charge.
hindi nagcha-charge kapag ginagamit ang manual release. Seryoso ba to? Kapag mano-mano mong ni-release ang charging port, hindi magcha-charge ang kotse. Hindi pwedeng mag-charge gamit ang manual release. Isara ang charging port at subukan ulit. Uulitin ko, may 1% pa akong battery pero na-stranded kotse ko na walang baterya at hindi umaandar. Nagdala ako ng kuryente at ng putangin ng charging cable ng Tesla para i-charge ang Tesla. Pero hindi ko manumanong mailalabas ang tab na nakalock kasi kapag ginawa ko yon, hindi ako papayag ang i-charge ang Fing kotse na kailangang i-charge dahil walang gagana hanggat hindi ito nakacharge. Ganyan gumagana ang mga electric vehicle. Isara ang charge port at subukang muli. Kakagawa ko lang ng hard reset at sinabi nitong handa na mag-charge. Pero ngayon, sinasabi nitong disabled ang charging kapag ginamit ang manual release. Wala akong Fing option. Wala akong option. Reboot. Anong sinasabi? Sinasabi lang itong bukas ang charge port. Yun lang. Anong mangyayari kung gawing computer lahat ng kotse? Gumagana ang mga kotse. Ang 2004 kong Altima ang naghatid sa akin dito at hindi ako kailanman binigo pero ang computer na kotse pumalpak agad sa unang araw. Sa mga nagsasabing mag-software update lang ako, natapos ko na ito ngayon. Talo na ako. Nagpunta ako dito na kumpiyansa, akala ko magcha-charge lang ako ng kotse buong gabi pero hindi ko nagawa. Naungusan ako na talino ng computer na kotse, suko na ako, dumidilim na. Dapat nasa guys night na ako, 2 oras nang nakalipas pero abala pa rin ako sa electric na kotse. Nasira ang gabi ko, di rin masaya asawa ko kasi ubos na pondo ko. Talo ako, panalo ka, mananatili na lang ito dito. Ano na ngayon? Kailangan ko na lang bang ipatow ito papunta sa Tesla dealership para maikabit nila sa computer nila, i-unlock ito ng mano-mano gamit ang electronics tapos i-charge? At magkano naman ang magagastos ko doon? Hindi mo na lang, basta pwedeng lagyan ng gas pump at buksan gamit ang lever tapos lagyan ng likido. Kailangan na lahat. Smart. Sige, suko na. Aalis na ako. Sabi nitong, handa na mag-charge. Pero hindi pwedeng mag-charge kapag ginamit ang manual release. Hindi pa talaga pwede mag-charge. Alam natin ang dahilan. Nag-set ako ng charge schedule sa Pito 45. Pero Pito 39 pa lang ngayon. Tig 15 minuto ang dagdag nito. Suko na ako. Talo na ako. Panalo ka na, Tesla. Mas matalino ka kaysa sa akin. Talo ako. Hindi ko alam ang gagawin, pero may namimiss akong bagay na sana'y magpapasaya sa akin, hindi magdulot ng ines. Kaya aalis na ako. Gusto ko talagang bigyan ka ng pagkakataon, pare. Ang ganda sana ng ideya na bumili ng $8,500 na EV kaysa magbayad ng $5 kada galon ng gasolina. Pwede kang magbayad ng $8,500 para sa isang electric vehicle. May 8,000 milya na ito. Hindi naman yan marami. Itong 2004 na Ultimate ay may 105,000 milya. Ang 98 ay hindi ganon karaming milya at 2015 pa ito. Hindi luma ang kotse na yan, pero sa electric vehicle, 10 taon at 100,000 milya pa lang itinuturing ng luma, kaya 8,000 at $500 lang ang presyo. 120 yung 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, na-stuck ito dito na may pulang ilaw. Huwag kayong bumili ng electric vehicle. Hindi ko alam bakit natin ginagawa kahit maganda ang ideya. Ang totoo, napanood mo lang yan. Iisipin ko pa anong gagawin ko dito bukas ng Sabado. Baka masira pa araw ko. Hanggang dito muna. Laging nagno-notify ang kotse ko, mababa ang baterya. Masyado na ba itong mababa para ma-charge? Kumukonsumo ng baterya ang sasakyan kahit naka-idle. Mag-charge na ngayon. Sana pwede ko. Mababa na ang antas ng baterya. Mag-charge na ngayon. Sana pwede ko. Sana pwede ko. Sana pwede ko. Maraming pinto ang naiwan na bukas. Parehong trunk ay bukas. May available na software update. Ginawa ko na ang software update. Anak ka ng Diyos. Hindi na ito aandar sa loob ng 1 oras at 5 minuto. Hindi ko magagawa yan. Kung ipasok ko ang susi mula sa Altima at itulak pababa, sinasabi nitong disabled ang charging kapag gamit ang manual release. Isara ang charge port at subukang muli. Kinabukasan na. Sige, umaga na ngayon. Ang 2004 Altima ko ay hindi pa ako binigo kahit kailan. Palaging umaandar, tumatakbo at nakakakuha ng 30 milya kada galon tuwing gusto ko itong gamitin. Yung computer na kotse ko, hindi ko alam. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Nag-charge ba? Sa tingin ko hindi. Pula pa rin ba? Hindi na pula. Sige, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Ay naku, mukhang na-brick na ito ngayon. Hindi lang tayo walang kuryente. Ay nako, wala talaga akong kuryente ngayon. May paraan ba para mabuksan ang kotse kung patay ang baterya? Paano ka makakapasok? Nakakandado yon sa loob. Hindi ko mabuksan ang trunk dahil electric opener siya. Wala akong makuha, nakakainis. Lalo pang lumala. 100% pa ito kahapon nung iniwan ko. Hahanapin ko yung pwedeng buksan sa front bumper at gagamitin yung mga wire doon para mabuksan lahat. Para maglalagay ako ng external na kuryente para madja-jumpstart ng kotse dito sa front bumper. Sabi nila may takip ng tow hook dito pero sensor talaga yon.
Nakakainis ang electric na kotse, kaya marami akong natutunan tungkol sa Tesla. Salamat sa YouTube. Kadalasan, may tow hook sa harap ng bagong Tesla. Tatanggalin mo lang ang takip, may dalawang wire doon at pwede mo nang gamitin ang 12 volt na kuryente para i-jump start. Wala ito sa 2015 model. Nasa likod ng panel dito. Kailangan ko itong tanggalin at mukhang kaya ko itong gawin mano-mano. Oo, pwede ko lang ibaba yung panel at mano-mano ko itong gagawin. Walang paraan. Dapat lumabas ito. Ano? Ano ba yan, pare? Nasa likod ito, may negative at positive na terminal at kailangan kong tanggalin ito, i-disconnecta ang dalawang parking sensor na ito. Pagkatapos, may positive at negative terminal sa frame na kinokonekta ko sa 12 volt na kuryente para ma-unlock ito. Wow, tingnan mo, may multi-tool ako sa wallet. Ipinasok ko dito at parang nasunog ito. Nabuksan ko na ang panel kaya tatanggalin ko na ito. Pagkatapos, aalisin ko ang dalawang plug. Ngayon, may access na ako sa positive at negative terminal. Ganito ito binubuksan. Ito ang takip, kaya halatang natanggal na dati. Positive, negative. Kailangan ko na lang i-jump start. O sige, yung kasama ko doon may jumper cables. Kakabili lang niya kahapon, pahiram muna. Nakakabit na dito at nakakonect na rin dito. Ang ganda ng Mustang na yan. Dapat meron na tayong 12 volt accessory power para makapasok sa kotse na to. Kaya susi, tara na, bukas na, nasa loob na tayo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Malinaw na hindi ito na-charge kagabi. Tingnan natin, walang nangyari nung binuksan ko. May konting baterya, 7% lang. Di niya ma-unlock sarili niya. Pwede kaya sa neutral, hindi makapag-charge. Walang power sa charging station. Sabi suriin power source, subukan ibang station. Talo ako, tinalo ako ng computer car ko. Kailangan ko itong ipato sa Tesla dealership. Kasi kung ordinaryong kotse lang, pwede ko sanang dalhin sa kanto mekaniko kung may sira. Dahil electric ang kotse, kinailangan kong magpato ng 45 minuto pa south papuntang Tesla dealer na 3 linggo pa bago ma-schedule ang serbisyo. Kailangan kong magbayad para ipataw ito ng 1 oras at maghintay ng 3 linggo dahil sobrang dami ng ginagawa nila para lang baka ma-unlock ang charger. Kaya kahapon, nirehistro ko ang Tesla ko sa Tesla app ko at basically, meron silang sariling ChatGPT AI chat service. Nagtanong ako, pero sinabi lang ng AI ang mga nagawa ko na, tulad ng mga natutunan ko sa Google at YouTube. Kung alam ko lang ito kahapon, sana nakatipid ako. Pagkatapos, sinasagot ng ChatGPT o Tesla GPT lahat ng tanong ko at tinutulungan akong maintindihan kung ano ang sira at kung ano ang nangyayari at ginagabayan sa mga nagawa ko. Sinabi nito ang mag-request ng serbisyo dahil hindi bumababa ang charge port tab, kaya di maipasok ang plug. Mag-schedule ng service appointment para maayos ito. Nag-aalok sila ng mobile service, kaya pwede silang pumunta sa akin. Pero pinakamalapit na appointment ay sa loob ng 12 araw. Kaya itong kotse ay mananatili lang dito ng 12 araw bago may dumating na tao para manumanong ayusin ito sa pamamagitan ng mobile service. Pwede ko itong ipadala sa West Palm Beach Tesla dealership, kaya yun ang gagawin ko. Nag-request na ako ng service at hinihintay ko na lang ang sagot. Nire-review pa ang request ko. Balikan ito sa lalong madaling panahon. Maganda na lang na ihatid ang kotse. Yon ang mga hakbang. Grabe. Ilang araw ang lumipas. Opisyal ng 3 araw na. Nasa 4 araw ko na mula nang masira ang Tesla ko sa gasolinahan. Napakatsaga ng may-ari ng gasolinahan sa akin. Hindi nila mato ang sira kong Tesla dahil di mailagay sa neutral. Kaya di ito matulak o mahila paakyat sa flatbed. Kailangan ko ng tow truck na may dolly pero walang available. Kaya sunod-sunod silang nagkakansela, tatanggapin muna tapos sasabihin hindi nila kaya. Wala ring Tesla talyer dito, kaya kailangan ko pang pumunta sa West Palm Beach, Florida para magpagawa. Na yun lang din na kumpirma ng Tesla. Maayos nila ito sa Abril 27, Abril 5 pa lang ngayon. 22 araw pa mula ngayon. Kailangan pa nilang magsagawa ng inspeksyon at $148 ang bayad. Hindi nila matatapos ito sa loob ng 3 linggo, kaya kung masira
masira kotse mo, maghihintay ka ng ganoon katagal. Ganyan kasi kapag computer ang kotse, hindi agad naayos. Kaya nandito ako ngayon. Makikilala ko na rin ang driver ng tow truck at umaasa akong maililipat niya ito. Heto na, ayun na yata siya. Tingnan natin kung mailalabas natin ito. Sige, heto na. Bukas daw ang pinto pero parang hindi naman talaga. Yung harap parang bukas pero wala ring accessory power at walang lever para mano-manong buksan yung frunk. Hindi ko rin basta mabubuksan. Kaya nakalak lang talaga kasi walang kuryente. Lahat kasi ay dekuryente. Sige, subukan natin kung may lalagay ko ito sa tow mode. Sabihin mong service, wheel maintenance, factory reset. Uy, paano kung mag-factory reset ako? So kailangan lang tapakan ng preno, pumunta sa service at pindutin ang tow mode. Ayos na, nag-neutral na siya pero hindi pumapasok sa drive. Hindi siya nagre-reverse pero nagne-neutral at park, okay na rin. Hindi niya to ginawa kahapon, naka-enable ang tow mode. I-shift sa park para kansilahin ang tow mode. Nasa neutral siya. Naka-tow mode siya habang nakapreno ako. Isasara ko lang ang bintana. Kung gusto mong bumaba, pwede na nating ikabit ito. Papagalawin kita. Ayos. Ayan na. Ngayon, pabalik na siya sa Tesla dealership, mga 33 milya mula rito. 2 araw nang nakalipas, nandoon ako. Nakarating siya tapos tumirik. Ayan, umahalis na. Sayang. 2 araw at $264 ang naging pagkakamali ko. May leksyon akong natutunan. Natutunan ko na ba ang leksyon ko? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam kung anong leksyon. Pero sa susunod na eksena, aalamin natin kung anong naging problema nito. Sana hindi umabot ng 22 araw mula ngayon. Kinabukasan, umaga na ngayon, gusto kong i-update kayo tungkol sa Tesla. Tuwing nakikipag-ugnayan ako sa Tesla dealership, mababait at maasikaso ang mga tao ron. Gustong gusto ko ang aking Cybertruck. Para silang ordinaryong tao, hindi tulad ng ibang car dealer at masaya silang kasama. Gustong gusto ko makatrabaho ang Tesla. Ngayong araw, nakatanggap ako ng sagot sa text. Sinisingil nila ako ng $248 bilang diagnostic fee parang paunang bayad. Inaangat nila at tinitingnan ang sasakyan. Tumawag sila sa akin kaninang umaga at sinabi na hindi ito $148, kundi $120 lang. Minimum na 2 oras ang labor para ma-diagnose ang kotse. Yung $248 ay para lang iangat at silipin ang suspensyon. $620 talaga ang presyo ng totoong diagnosis. $120 at 2 oras ng labor na may rate na $310 kada oras para lang tingnan ng kotse at sabihin ng kailangan nito bago pa ayusin. Wala naman akong magawa kaya pumayag na lang ako. May kaibigan akong dating Tesla tech na ngayon may sariling shop at gumagawa ng high-end na sasakyan. Siya ang nag-ayos ng Lamborghini ko at iba pang sasakyan. Nag-message ako sa kanya, "Uy, ayos mo ba itong Tesla?" Eto sagot niya, "Oo, kaya niya." Pero hindi siya tumatanggap ng Tesla ngayon dahil hindi maganda ang trato ng Tesla sa independent shops. Hindi rin niya matapatan ang presyo nila nang hindi binababa ang labor rate, kaya hindi na sulit. Ayaw na niyang magbayad pa sa Tesla para sa kanilang software. At sa kasamaang palad, hindi niya ako matutulungan tungkol dito. Masyadong mahal para sa independent shops ang Tesla software at gamit, kaya napipilitan kang magbayad ng $300. Napilitan akong magbayad ng $310 kada oras sa Tesla. Ngayon, sinet ako ng AI system nila 3 linggo mula ngayon. Tumawag ako dahil na-deliver ko na ang kotse at nasa garahe na nila ito. Sabi ko nga, okay ang pakikitungo sa tao, pero pagdating sa computer, bango mo talaga. Sa parking lot, yung kotse umaandar ng mag-isa kahit walang tao sa loob. Umiikot gulong niya, umaabante siya. Nagulat kami. Yung kotse may person node. Sige, kumanan ka. Tingnan natin kung nandito na Tesla ko. Yung service, nandoon lang sa kabila. Pwede akong dumaan. Diyos ko, ngayon lang ito nangyari. Kwento ko lang. Oo, ako rin. Sandali, yun ba kotse ko? Hindi, silver kotse ko. Hindi ko pa nakikita. Ayos, dahan-dahan lang. 3 araw na, sobrang efficient. Wala pa akong naging problema sa Tesla service. Sobrang bilis at sobrang bait nila. At sa totoo lang, nagbayad na ako gamit ang phone ko. Oo, umabot ng $650 at $260 pa para ipatow papunta dito, pero hindi yun ang punto. Madali kausap at mabait ang mga tao. Lahat ng kailangan ko, text, bayad, estimate, ginamit ko lang yung app ko. Simple lang talaga. Mahigit $300 kada oras ang singil nila at $10,000 ang gusto para palitan ng motor, 12 fee accessory battery at mga air conditioning unit. Nagbayad ako ng $8,000 at $500 para sa buong kotse. Nagpagawa ako sa Tesla. Wala talagang sense. Ngayon, kinuha na natin ulit. Tinanggihan ko lahat ng repairs pero chinarge nila ng 100%. Hindi ko muna hahayaang bumaba sa 25% at titingnan ko. Oo, umaandar siya. Magandang senyales yan. May 73% tayong charge, walang ilaw o warning lights na naka-on.
Mukhang maayos lahat. Ayos na tayo. Sige, ngayon lumarga na tayo at tingnan natin kung performance mode ay performance mode pa rin. Dapat ko ba yun bawiin? Makikita mo, susi wala sa loob ng sasakyan. Iniwan ko ang susi sa harap at ngayon parang walang nakakaalam kung nasaan ang susi. Nahanap na. Tara, mag-drive tayo gamit ang Model S ko na $500 na lang ngayon. Oo, meron pa rin itong performance mode. Ang lupit nun. Nasa likod ko ang kaibigan kong si Bobby Boston, siya ang naghatid sa akin para kunin ang Tesla ko. Hindi pa siya nakasakay sa ganitong kotse at palagi niyang ipinagmamalaki sa akin ang X5M niya at kung gaano ito kabilis na talaga namang mabilis at napakaganda ng tunog. Wala lang tunog pero kailangan niyang maramdaman ang bilis ng kotse. Handa na kami. Ilang minuto na ang lumipas. Di ko alam bakit naka-on pa rin ang kotse. Kaya kung iiwan ko ito sa trailer ko dahil wala namang off button, kadalasan kapag lumayo ka, kusa itong namamatay. Kung iiwan ko ito sa trailer at malapit sa susi ng truck ko, mananatiling naka-on ba ang Tesla buong 1 oras na biyahe pa uwi? Malalaman natin. Sige, magandang balita. Namamatay ang kotse kapag nasa truck ako at nasa trailer ito. Naka-off ito buong biyahe. Kaya buksan natin, ilabas sa trailer at tingnan ang charge o porsyento ng kuryente. Ano tawag mo doon? Sige, nasa 92% tayo na nakakabaliw. Kasi ang ginawa ko lang ay dalhin ito mula sa dealer papunta sa trailer ko at nasa 90% ito kaninang umaga. Kaya siguro mga 2 milya lang tinakbo nito at bumaba agad mula 100% sa 92% dahil lang sa idle, AC, accessories o iba pa. Grabe. Kinabukasan. Okay. Like this. Ngayong bumalik na ang kotse, iniisip kong palitan ito. Ito ang 12 volt accessory battery mo na nagbibigay kuryente sa accessories, nagbubukas ng pinto at nagsasara ng trunk. Mahal talaga ang battery dyan ng Tesla. Sayang, gumastos pa ako ng $600 para sa diagnosis. Sana pwede na lang yon ibawas sa bayad sa pagkumpuni. Dapat pina-replace ko na lang sa kanila ang baterya. Kasi ngayon, parang nagbayad lang ako ng $600 para lang sabihin nila kung ano ang sira. Dapat pina-replace ko na lang sa kanila yung 12 volt na yon. Papalitan ko na yung 12 volt pero ipapakita ko muna sa inyo itsura nito pag walang plastic. Madali lang tanggalin kasi nakaklip lang ito. Nung natanggal lahat, kitang-kita na ang loob ng Tesla. Simple lang, nandito ang coolant, baterya, at may ilang bagay na di ko alam kung ano. Hindi ko na susubukang magkunwaring, alam ko kung ano yon. May steering rack tayo dito, tapos may CV axle sa magkabilang gilid. Palitan ko na lang yung 12 volt na baterya at sana hindi na maulit ang problemang ito. Kaya ibabahagi ko na ang huling saloobin ko. Gusto ko talagang subukan ng buhay na may electric vehicle. May 4xe ako na umaabot lang ng 25 milya kada full charge. Tapos kailangan ko nang umuwi para mag-charge ulit. Kung hindi, nagmamaneho ako gamit ang 4-cylinder na makina na parang tunog eroplano. Ngayong ang gasolina ay $4 at 19 na sentimo kada galon. Sa tingin ko, ang $8,500 para sa ganitong kotse ay magandang deal. Pero tingnan mo kung ano ang nangyayari. 10 taon siyam naput, 8,000 milya, nakita mo akong nagmaneho ng 22 taong gulang na Nissan Altima na may 102,000 milya nang walang problema. Hindi pa ako binigo ng kotse na yon at nakakakuha pa ng 30 milya kada galon, 22 taon na ito pero nakakakuha pa rin ng higit 30 milya kada galon. 10 taon na ang kotse na ito, halos pareho ang tinakbo, mas kaunti pa nga pero hindi tumatagal. Kaya ang mga tao ay gumagastos ng $130,000 para sa agenda ng EV na ito, sinusubukang suportahan ang agenda ng EV na ito. At pagkatapos ng 10 taon, laos na ang kotse mo. $10,000 bawat isa para sa motor, baterya, likurang motor at harapang motor. Umaabot sa $30,000 kapag kailangang palitan ang parehong motor at baterya. Hindi ito makatuwiran. Kailangan ko munang bayaran ang bill ng dating may-ari sa pag-charge bago ko mailink ang account ko dito na nakakabaliw. Umupo ako sa parking lot at walang makapag-tow dahil all-wheel drive at nag-break up. Hindi naman natin kailangan ng ganito katalino sasakyan pero astig siya. Pang-aliw lang ito pero walang saysay ang lahat sa video na ito. May kotse akong 10 taon na ang edad. Noong bago pa ito, ang ganda niya.
Astig ang teknolohiya, pero nasa punto na tayo na ang mga kotse na ito ay 10 taon na ang tanda. Ang Escalade na ito ay 2017 model na may 170,000 milya na. Magara nga yung kotse, pero doble ang itinakbo ng kotse kong iyon at mas mahal pa rin ngayon dahil wala nang silbi yung isa. 500 ang binayad ko rito. 500 din ang binayad ko ron. Nagastos ko ng $5,000 sa pagkumpuni ng makinang ito. Alam mo ba? Bagong chem, lifters, lifter tray, lahat bago. $5,000 na gastos. Parang bago ulit ang makina nito sa 100 at 57,000 milya dahil sa isang matinding nangyari na nagkakahalaga ng $5,000. Ang saga nito ay $10,000 para sa motor, $10,000 para sa baterya, $10,000 para sa motor sa harap. Bukod sa pagpapalit ng 12 volt na baterya, di ko alam kung paano ayusin ang Tesla na yan at walang mekaniko ang gustong gumawa niyan. $310 kada oras ang bayad ko sa Tesla at 3 linggo pa ang susunod na appointment dahil AI ang ginamit ko sa pag-book ng appointment. Diretso nilang binigay ang appointment na 3 linggo pa ang hintay. Mas maganda ang resulta kapag tao ang kausap. Pero makikita mo, nakaparada ito sa harap ng garahe dahil kahit sino pwedeng magtrabaho sa makinang yan. Yung lalaki, siya ang gumagawa para sa akin. Yung Tesla, walang gustong magto, humawak o magayos. Mahal ang software at ang expertise ang kailangan. Kung ganito ang kinabukasan natin, tsak na madami tayong problema dahil ang mga kotse ngayon ay para palitan, hindi ayusin. Patuloy ko pa rin siyang imaneho at titignan ang iba pang magiging problema. Nakakainis kasi, lalo pang bababa ang halaga ng mga kotse. Kahit nagbayad ako ng 4,000 para sa kotse at kailangan ng $10,000 na baterya, hindi naman naaabot ng $14,000 ang halaga nito. Mukhang kailangan ko na lang itong i-LS swap balang araw. Salamat sa panonood at pasensya na kung medyo negatibo ang video na ito. Ganito lang talaga ang realidad na nangyari sa video na ito. Binili ko ito ng $8,500, sobrang excited pa ako, tapos binigo ako sa mismong araw na yon. Sige, kita-kits na lang. Salamat sa panonood, salamat sa suporta ninyo. Paalam. Adios.